Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Chris Wahing. Sabi niya, shoutout sir, God bless. Dami kong natutunan dito. God bless din sa iyo, Sir Chris Wahing. At mabuhay ka at naway maibahagi mo pa ang channel na ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 7 ng Rule 113. Ito po ay method of arrest by officer by virtue of a warrant. Okay, so di ba merong ang tinatawag na arrest by virtue of a warrant at arrest without a warrant. Ngayon, sa isang arresting officer, paano ba niya isinasagawa ito? Kaya ito po yung nilalaman ng Section 7. Method of arrest by officer by virtue of a warrant. No? So sabi po rito, when making an arrest by virtue of a warrant, the officer shall inform the person to be arrested of the cause of the arrest and the fact that a warrant has been issued for his arrest. So, yan po yung unang gagawin ng isang arresting officer o ng isang law enforcement officer, no? Ipaalam, no, doon sa aarestuhin tao kung bakit siya aarestuhin, anong dahilan. Okay? At kung may yun nga, by virtue of a warrant ito, so papaalam mo bakit mo siya arestuhin at yung warrant na yon, no, na may binabang warrant sa kanya sa ganitong kaso, okay, o ganitong insidente, kaya mo siya arestuhin. Pero dito po may tinatawag pong pasubali ang batas, no? Except when he flees or forcibly resists before the officer has opportunity to so inform him, or when the giving of such information will imperil the arrest. Okay? So, ibig sabihin, at a normal condition, dapat po ipaalam ng isang arresting officer sa tao nga arestuhin niya kung bakit siya arestuhin at tungkol saan yung warrant na ibinabasa kanya. Subalit, no, may pasubali, no? Yun ay hindi maaaring mangyari, no? Kung halimbawa, bago pa makapagsalita o makapagbigay ng advice, no, yung isang arresting officer, tawag niyan, merong tinatawag na resisting arrest sa part po ng tao, no? So maaaring halimbawa bago pa niya sabihin 'yon, okay? Tumakas o nasa akto ng pagtakas yung isang tao. Di ba? So sabi diyan, except when he flees or forcibly resists before the officer has an opportunity to so inform him. Di ba? So mauuwi na po yan sa habulan, no? Or when giving such information will imperil the arrest. Kung sa tansya po ng isang arresting officer, no? Pagka sinabi pa niya yung mga bagay na yon, magkakaroon pa ng pagkakataon para makatakas yung isang suspect. So maaari pong hindi po mangyari yan, no? So sabi po rito, sa pagpapatuloy po, the officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. Okay, so yan po, nililinaw po ng Section 7. No? Pansamantala, kung halimbawa, nagkaroon ng aberya, hindi nasabi ng arresting officer, yung otoridad niya o yung warrant na may warrant na inisyu sa kanya at kung bakit siya arestuhin dahil nga papatakas yung suspect. So, dito sinasabi ng batas, hindi naman agad-agad o kinakailangan agad-agad na dala ng arresting officer yung warrant, no? Pero pagka halimbawa na aresto na yung isang suspect, no? Kung halimbawa dinidemand o nire-require ng akusado o ng suspect na kailangan niyang makita yung warrant of arrest laban sa kanya, no? Dapat po yun po ay maipakita ng arresting officer. Okay? So malinaw po yung sinasabi ng batas dito. At a normal condition,
dapat ang isang arresting officer ay inilalahad niya ng maayos, no, kung bakit niya inaaresto yung isang tao, no? At kung yan nga ay gagawin by virtue of a warrant, dapat sinasabi na may warrant of arrest dun sa tao. Subalit, kung halimbawa, bago pa niya sabihin yan, yung suspect ay meron ng aktong tatakas, or kung sa pagsasabi niya ng bagay na yan, yung tinatawag na Miranda rights or yung kanyang pagbasa sa kanyang karapatan, bago pa niya gawin yan, tatakas yung suspect, or kung pag sinabi niya yan ay hindi maaresto yung tao, okay? So pwede pong gawin ng arresting officer yun na wag muna siyang basahan ng kanyang karapatan, o pwedeng in a certain degree, hindi niya ina-allowed ng batas na hindi masabi yon kung may mga ganong kondisyon po. No? At pwede rin na pansamantala ay hindi niya dala yung warrant of arrest sa araw o oras na arestuin niya isang suspect dahil nga sa mga ganong kondisyon, subalit pag ni-require o pagka-demand o hiningi ng suspect yung warrant of arrest laban sa kanya, dapat po, no, responsibilidad po ng bawat arresting officer at karapatan din naman ng suspect o ng isang akusado na makita yung warrant of arrest laban sa kanya, no? Dapat po maipakita po yan ng isang arresting officer. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po sa mga ganitong video ay magustuhan ninyo at makatulong sa trabaho natin bilang mga security professionals. Muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.